Good evening, sir. Good evening. Good Good evening, good evening. Pag-uusapan natin is kung paano ka nakapunta dito sa Canada. Ay, masaya yan. Yun, panalo, di ba? So, Masaya yan, sir. malaman natin yung struggle, yung challenge, and kung paano mo na-overcome yun. And hopefully, maging inspiration sa mga nahirapan pumunta dito sa Canada. So, John, paano mo naisip na sa Canada ang pupuntahan mo? Actually, hindi ko rin ina-expect na makarating ako ng Canada. Mm. Inaalala ko nun, ang mga ina-applyan ko kasi, Middle East, mostly Middle East. Mm. Oman, Qatar, Kuwait. Dahil nga, fast food, crew lang ako. Di ba? Mm. Tapos high school graduate. After high school, nag-college pa ako. Ah, okay. I see. Pero habang nag-aaral kasi ako, malapit lang sa SM yung campus, yung school. Mm. Nag-try ako mag-apply sa McDonald's. I see. Anong year ka ito? First year lang kasi nag-skip ako after high school. Hindi ako nag-aral. Nagtrabaho ako nun sa factory. Factory ng juice, 8 o'clock. I see. Sugarland. I Sugarland. see. Kung naalala mo yung brand, Sugarland. Nagtrabaho ako nun. Tapos sabi ng airmat ko, sige, pwede ka mag-aral, meron tayong konting budget. So nag-enroll ako sa computer school para lang matutong mag-on ng computer kasi zero knowledge ako sa computer. I see. One sem, parang nakikita ko mga magulang nahihirapan eh. Mm. Kasi hindi rin naman biro yung tuition fee, mabigat para sa amin. So nag-try ako mag-apply sa Jollibee, Mm. McDo, KFC, mga fast food. Mm. Ngayon natanggap ako sa McDonald's, tapos hindi ko na tinuloy yung pag-aaral. Mm. So doon na nagsimula yung McDonald's journey ko I see. for 10 years. Grabe na. 10 years sa Pinas. Oh, for 10 years sa McDonald's. Pinas. I see. McDonald's. Nagsimulang crew, naging crew trainer, Mm. naging crew chief, tapos naka-program na for assistant manager. Mm. I see. So, Sa isang branch lang yun. Sa isang branch lang. Mm. Oh, nandun na yung kumbaga yung future ko para dun sa McDonald's. I see. Tapos parang nakikita ko kasi yung future ko. Nakikita ko may mga tropa ko manager. Mm. Nakikita ko yung future ko sa kanila. Parang hirap pa rin Tapos hindi bayad yung overtime. Hindi bayad ang I see. overtime ng mga manager dun Kahit nasa bahay ka na, Mm. alam mo kahit nasa bahay ka na, Kinokontak. nagtatrabaho ko pa rin, kinokontak ka pa rin. Mm. Sabi ko parang hindi sa akin to. Mm. Try kong mag-abroad, baka kaya ko mag-abroad. Doon ako nag-attempt mag-apply abroad. Mm. Yun nga, yung Oman, I see. Qatar, ganyan. Paano mo nakuha ang idea na yun sa pag-apply through your friends din na mga nag-applied? Oo, may mga friend kami na mga crew chief na nakapag-abroad na Middle I East. see. I see. So parang may pathway ka na. May idea na ako na pwede mag-abroad. Pero, compute pa rin parang do the math pa rin. Parang 16,000 pesos monthly ang sasahurin mo. Pero malayo ka sa pamilya mo. Malayo ka sa Pilipinas. Mm. Parang, hindi. Try kong baka kaya kong mag-Australia, kaya kong mag-Canada. Parang ganun. Pero, yung isang agency, talagang kinukulit na ako. Pinapakompleto na requirements ko, pasisibatin na ako. Which is anong destination? At Oman. Oman. McDonald's Oman din. Mm. Monthly ang sahod, free accommodation, mga tipong ganyan na. Mm. Pero 16,000. Tapos isip ko, research, di ba? Which is sa Pinas, magkano ng sweldo mo nun? Mababa. That means nasa managerial ka na on that level. Crew chief. Crew chief. Pero nagpapatakbo tumutulong magpatakbo ng shift, mga tipong ganun. Mababa pa rin kasi per hour pa lang din Tapos hindi naman constant yung oras na bibigay sa'yo Mm. Minsan 4 hours, minsan 8 hours, swerte ka pag 8 hours, mga ganun. Ganun ang buhay ng mga crew sa Pilipinas, sa McDonald's So mababa ang kinikita ko nun. Nakwento ko nga doon sa kwentuhan natin one time, di ba, na 2,500, 3,000. 2.5 net. Net naman. Okay. Net naman. Mababa talaga. Talagang, yun lang naman kasi yung ko dahil hindi naman ako, Yung feeling mo, yun lang yung opportunity mo. yun lang yung opportunity ko Graduate. Oo. Yun nga, kaya naman pala matanggap ako sa ibang bansa, sabi kong gano'n. Try ko kayang kapal medyo yung mukha ko. Apply naman ako ng pa-Canada. Which is natanggap ka nun sa Middle East. Kasi Tanggap na. pinapacomplete ka na. Pinapasibat na ako. So nagkaroon ako ng idea. Na pwede ka pala. Pwede ako Sabi kong gano'n pwede I-revise ko yung resume ko, pinaganda ko. Pero nakalagay pa rin doon na high school graduate lang. Mm.
Tinry ko, nagkatimpa ko mag-apply na sa Canada. Same agency? Hindi, Or, iba. Mm. Sinuyod ko yung Ortigas, sinuyod ko yung Makati. like walk-in? Walk-in. May motor ako eh. May motor ako. So, ang ginagawa ko from Cavite, yung motor, pinapark ko sa Baclaran. Tapos, from Baclaran, doon ako mag-commute. 10 agency na in-applyan. Nasa guard pa lang ako or nasa reception pa lang ako. Hindi na ako pinapatuloy para sa inyo. Guard ang nagsasabi sa akin, sir, wag na kayong tumuloy kasi high school graduate lang kayo, hindi rin kayo entertaining sa taas. Siguro may 10. Kung di ako nagkakamali, 8 o 10 na agency na nag-turn down sa akin nasa guard pa lang. Sumuko na ako nun. Sumuko ako, di ba? Tapos balik McDonald's, trabaho pa rin, ito, ganyan. May isang crew na tinitrain ko na meron siya application papunta ng Canada. So, thank you doon kay John Bailosis. Kumpare ko yun, nandito pa rin. I see. Dito sa Regina din? Nasa Saskatoon siya. Oh, I see. Sabi niya, play mo to. Online. Blah, blah, blah sa Makati. Try mo lang, pasa ka ng resume online. Di kinuha ko, pero wala talaga akong interest. Nasa one time na isipan ko, pasa nga ako resume. Di yun, tinawagan ako. Tapos in-schedule ako ng interview, Skype interview. Ayun, nakatisod ng employer. Esteban Saskatchewan, McDonald's din. So, nakita ko, hindi sila tumingin sa educational background. Kundi sa work. Tignan nila yung experience. Kasi nila 10 years. And especially McDonald's pa. McDonald's. Tapos, yun din yung niraran nila na business dito. So, nagkaroon sila ng interest. Ayun, nagtuloy-tuloy. Siguro, hindi ako nagkakamali, 2012 ng June ako na interview. 2012, June. Tapos, nakasibat ako ng Pilipinas, March 2013. Grabe. Walang isang taon. Oo nga. Yun ang naging, yun ang naging process. Yun ang naging daan, nakapunta ako ng Canada. Which is, alam mo kung anong mga ginawa sa'yo ng agency, like for example, anong sinabi sa'yo ang steps na ginawa nila or pinasabit nila ng requirements? Oo, tsaka pinagbayad kami na $6,000 USD. So, 6,000 USD times 6,000 year 2013, hindi naman bumaba ng 50 ang USD, di ba? Which is, paano mo na kuha ang pera na yun kung limited? Paano ka nakapagbabayad? Wala ko nilapitang kamag-anak eh. So, although aware naman yung agency na mahirap talaga maglabas ng ganong pera. So, ang diskarte nila, may i-recommend sila na lending company sa amin. Sa grupo namin, lending company na mahihiramin kami para pambayad dun sa placement. Tama na. Yung placement fee na yun, hindi siya, ang paliwanag nila, hindi to placement fee. Correct. Kasi bawal ang placement fee. Ang gano'n, ilang beses silang inulit-ulit sa amin. Okay. Etong babayaran nyo na to, hindi siya placement fee. Etong babayaran nyo na to, para to sa processing ng PR nyo pagdating nyo ng Canada. So, ang gagawin nyo na lang doon, magtatrabaho na lang kayo, gano'n. Kami na mag-aasikaso ng pagiging permanent resident sa Canada. Paano kami nakapag-produce ng $6,000? Doon nga, sa lending. Sa lending, which is, may down payment ba yun? Or installment agad? Na installment, i-release ka agad nila yung pera para mabigay sa agency. Okay. Tapos, sa side namin, mag-i-issue kami ng post-dated check. Mag-open kami ng bank account. Mag-i-issue kami ng post-dated check sa kanila. Naalala mo ba kung magkano per month? 23,600 in pesos. 18 months yata yan. 2 years parang. Mahihirapan ka pa kasi parang yung tatakotin ka pa na hindi kaya approve ganyan. Pero i-approve ka rin sa uli. Nalaman namin, nandito na kami, nalaman namin yung lending company na yun, dami lang yung humaharap sa amin na mag-a-approve sa amin. Yung may-ari din pala ng lending company na yun, yung agency, humawak sa amin. Sila din, pre. Nalaman namin pagdating namin dito, kanila din yun. Yung humaharap sa amin na Mr. Sabihin ko na, pre, dito na ako eh. Pwede ba yun? Oo. Yung humaharap sa amin na Mr.
na intimidating na tinatakot pa kami na hindi kami i-approve. Frontman lang yung I see. yung pera sa kanila lang din ang gagaling. Binabayad mo, kinukuha lang nila na kinukuha dahil wala Correct. naman talagang lending company. Although may established na lending company, pero kanila din yun. I see. Kung sino may-ari nung agency, siya din yung Kasi sa policy ng Canada is kapag recruiter ka, hindi ka pwede magpalend ng pera sa applicant. Yes. Kaya siguro ganun ang pagkaka-explain din sa inyo. Siyempre maraming din nagbayad. I see. Kaso, ang catch nun, pare, may sa Pilipinas, meron kang co-maker doon eh. Kasi hindi ka nila aprobahan. I see. Co-maker. Ang hinahabol, yung co-maker. Correct. Sa Pilipinas, hindi nila. Kawawa naman yung co-maker. Correct. mo. Kasi legal naman yung lending company. Legal I see. siya eh. Hindi naman siya illegal eh. So, pwede siya maghabol, di ba? Correct. Hindi ko ginawa yun. Kasi, Sino yung co-maker mo dun before? kumpare ko, I see. Actually, hindi nga talaga sobrang dikit na wala akong nilapitan kamag-anak ko kasi. I see. May mga nilapitan ako malalapit kong kaibigan pero hindi rin pumayag kasi parang nag-aalangan din na risky daw. Ganun. Tinatapat naman nila ako risky daw. I see. Tapos yung isa na nakainuman ko, pinainom ko na ng isang case na Red Bulls. Pumayag on the spot ng gabi Para mag-co-maker. para mag-comment. Okay, yeah. Thank you don. Scott, kay Paris. Yes. Gusto kong malaman kasi sinasabi kasi nila parang ngayon hindi na yata po pwede yun. Which is sinabi mo na hindi naman pala. Hindi. Ano, na kahit high school graduate, Correct. basta merong employer na nagka-interest sa Yes. application mo, hindi na sila maghahanap ng college degree. Kasi may lumabas dati na parang sinasabi nila na kailangan at least 4-year graduate para Hindi. makapag-apply na. Ganyan pag sa Lamia. So, depende yan sa ginawang requirements ng employer. So, for example, si employer, sa job posting nila is, kailangan nila is high school graduate. Eligible ba rin sila? Siguro yung tinignan nila. Correct. LMO pa nun yung time namin. Which is yung labor market opinion. So, ang naging difference lang so far is yung tawag lang sa LMO, which is labor market impact assessment na ngayon. And also, similar in process. Pareho. Correct. Kasi pwede naman mag-apply yung company ng LMIA upfront before pa sila makahanap ng candidate. Ang difference is 1,000 na for the employer ang kailangan nilang bayaran. Oo. Ang diskarte yata nung araw, nung time namin, meron na silang mga nakareding LMO, yung mga employee. Pag nangailangan sila ng tao, kukontakin nila yung agency sa Pilipinas na parang mag-hire, di ba mag-hire. So even McDonald's crew na syempre minimum sa Pinas and paano pa maka-afford ng living doon kung gano'n na ang sweldo na 2,500 pero nakapag-Canada pa din. So even without the degree, even a high school graduate, ang naging pathway mo kumbaga yung work experience mo. Work experience. Galing ang galing ng story mo. Ang rate nun pre, $11. $11.06. $11.06 yung minimum mo dito. Per hour. I see. So kung gagawin mo yung math, magbabayad ka pa ng lending, magbabayad correct. kami ng kwarto namin nun, kulang talaga. Talagang I see. kulang na kulang. And paano mo na overcome yun?